Okay mga bro, welcome back ulit sa aking channel at meron tayong bagong tester mga bro. Ayan o, yan. So bali natanggalan natin mga bro yung kanyang silupin. Yan, tatanggalin na natin dito sa kanyang box. Yan, box na natin. Okay, bali ito yung test probe natin mga bro. Ayan, tapos ito yung kanyang test probe sa sa temperature. Okay, so ayan, bali nakasupot pala mga bro yung tester natin. Yan, bumili tayo mga bro para mas lalong maintindihan nyo yung kuha natin. Kumbaga nagsusukat tayo ng voltage ay mas mababasa nyo kaagad kaysa yung kasing analog mga bro ay yung mga hindi pa marunong magbasa ay syempre parang di pa nila kabisado. Pero dito actual ito, kapag ka tinusok mo antimano, makikita mo kaagad yung saktong kanya reading nya. Okay, so ito yung kanyang manual. Ayan o, ayan, user manual. Bali kung ito mga bro, made in China din ito, semi original lang ito. Nabili ko lang ito mga bro sa online shop sa halagang 600 plus. Ayan siya. So bali tingnan natin mga bro kung mayroon na siyang battery. Ayan, so buksan natin. Subukan din nating gumamit mga bro. Yung kasi mga bro, yung digital ko ay na yun, nasira. Bali tinister ko mga bro dun sa fish shaker nun ay nasira, nasunog. Ayan mga bro, bali mayroon na siyang pasamang dalawang AAA na battery. Bali 3 volt yung kanyang supply. Okay, takpan natin at subukan nating i-open, testingin natin. So ibalik natin yung kanyang tornilyo. Ayan, okay, so dito sa kanyang function mga bro, mayroon siyang hold, mayroon siyang select dito kung ano yung gagamitin mo. Ayan, so naka off siya. Meron siyang volt sa AC/DC. Ayan, millivolt, ohms. Pero yung pagtesting natin mga bro ay doon lang muna sa mga basic So ilagay natin yung test probe natin. So yung itim natin mga bro dito sa COM. Ayan, common. Ayan. Tapos yung red natin dito natin ilalagay dito sa may ohms. So bali ilagay natin tong positive test probe natin dito mga bro. Ayan, ayan. Okay, so ito yung dalawang test probe natin. Dito naman mga bro, pagka gusto nyo maliit lang yung nakalabas, pwede. Kung gusto nyo namang humaba, tanggalin nyo lang to. Ganyan hahaba siya. Ayan, so ganyan lang muna natin. Ayan, so bali i-on natin. Okay, so naka DC siya. Kapag ka gusto nyo maging easy yun, pindutin nyo lang itong select, ganyan. Ayun, naging easy siya. Ayan. So subukan nating pandarin mga bro itong natin. So subukan nating pandarin mga bro itong inverter natin. Bali nakakabit siya sa battery kasi brown out ito sa amin at titestingin natin. Yan, bali on natin. So full charge na yung battery. Tanggalin muna natin yung solar. Ayan, kasi pagka nag-overcurrent mga bro, nagpo-fault tong inverter natin. So subukan nating itusok.
Susubukan natin itusok mga bro. At tanggalin natin itong kon pala, baka hindi niya maabot yung kuryente. Ayan. Okay. Subukan natin itusok. Naka-easy ha. So nasa 232 o 31. Ayan o. Yung output ng ating inverter. Ayan. 231. Okay, kapag gusto niyo mga bro na malaman yung kanyang yung kanyang current, pindutin niyo lang to. Ayan o. Ayan. Ito yung kanyang hertz. Ito mga bro ay nasa 60 hertz, nasa 62. Pasok siya doon. Ayan. So patayin natin. Tapos i-testing naman natin dun sa DC. Ito sa ating battery. Pindutin lang natin to hanggang sa makita natin yung DC. Okay. So i-test natin sa DC mga bro. So bali naka-set mga bro dun sa DC. Naka-select yun. Susubukan natin itusok. Ayan. So ayun, bali may nasukat tayong 13.43. Ayan. So subukan natin ikabit mga bro yung solar natin. Nakaklip na yung negative natin. Bali ito yung power substation natin na capacitor. Subukan natin kung tatas yung kanyang voltahe. Okay, meron tayong 13.40 volt sa ating battery. Subukan natin ilagay itong solar natin. Ayun. Mabot pa siya hanggang 50 no. Tumaas. Ayun. Ayan, 15.80. 81, 82 hanggang ayun, basta mabot siya ng 15 point something. Ayan o. So yung solar kasi natin mga bro ay nasa 18 volt yun. Subukan nating ihang ito. Ayan. So ilipat natin dito sa solar natin. Ayan, sa solar natin mga bro ay mabot siya ng 20.36 o 37. Yan yung solar natin mga bro. Okay. So dumaan siya dun sa capacitor, nasa 20. So na-test na natin mga bro yung multimeter natin sa sa AC saka DC. Okay, so bale subukan naman natin mga bro dun sa kanyang dito sa ating ohms. Ayan. So ilipat natin. Ayan. Tapos kapag ang i-test natin ay yung continuity, pindutin natin ito. Ayun yung sign ng parang speaker na yun. Ayan. So halimbawa mga bro, ang i-test natin dyan ay yung connected na mga kung halimbawa may connect siya. Halimbawa yung wire, titest natin kung may lagot. Kung walang lagot, halimbawa pinagdikit nyo na ganun, tutunog siya. Halimbawa itong diode na ito mga bro ay shortage, tutunog ito. Yan, subukan natin yung diode na yan. Pag shortage yan mga bro ay tutunog yan. Ayan o. Oh. Ayan, kahit balik rin natin tutunog. Ayan, yun ang purpose ng kung natin continuity, yung buzzer nya. So pindutin naman natin ulit. Dito naman tayo sa ayan, diode. Ayan o. So testing natin sa diode. So unahin natin mga bro itong shortage. Ayan. Halimbawa naman kung shortage na yung diode mga bro, yung reading niya ay 0-0 na lahat. Wala siyang ma-read. Ayan.
So try natin. So ayan mga bro, 0.00. Ayan, kapag binaliktad natin, ganun pa rin, wala siyang mariread. Ayun o, 0.00 pa rin. Okay, ganyan ang pag-test mga bro ng diode. So itis naman natin siya sa good na diode, yung ayos pa. Ayan. Okay, so itong positive probe natin mga bro ay dito sa may sign ng positive ng diode, dito sa may gray. Ayan, tapos yung sa negative niya, yung black probe natin. Okay, so kailangan pag ganyan ang posisyon mga bro ay walang ma-read yung ating tester. Ayan o, so ganyan natin. So kailangan pag ganyan wala siyang mariread, ano. Ayan, tapos kapag binaliktad natin yung diode na ganun, yung may kulay green na yun dito sa black, tapos yung red dun sa walang kulay. Ayan, so try natin. Kailangan may ma-read siya. Ayan, 0.05 yung kanyang na-read. Ibig sabihin mga bro, good pa yung ating diode. Pero kung halimbawa baliktaran na mayroon siyang na-read, halimbawa ganyan, mayroon siyang na-read tapos binaliktad nyo, mayroong na-read, mayroon na siyang leak yung diode. Okay, so ang susunod naman mga bro ay set naman natin siya sa, ayan yung ano, yung sign ng diode. Okay, set naman natin siya sa para sa resistor. Ayan, omega ohms. Ayan o. Ayan, so testingin natin dito sa resistor natin. Try natin dito sa, ayan o, 1K resistor, brown, black, red. Okay, testing natin kung accurate yung kanyang reading. So ayan, walang polarity mga bro, baliktaran yan, pwede lang. Okay, ayan, meron siyang na-read na 989 ohms k ohms. Ayan, bali pasok siya sa 1k ohms mga bro. Okay, good pa ito. Pero kung halimbawa mga bro, kung itinis nyo ganyan, wala siyang na-read, naka-steady lang na ganyan, ibig sabihin mga bro, yung resistor natin ay sira na, open na siya, o putol na yung nasa loob. Okay, ayan, so hanggang dyan lang siguro mga bro. Itong mga iba hindi naman ganong nagagamit yan. Ang importante lang yung itong volt natin na ito, yung sa DC, AC. Ayan, tapos sa ohms, sa mga diode, sa mga continuity, ganyan, sa ohms, yun ang importante mga bro. Yan, pero dito sa mga amperes, bihirang magamit yan. Yan sa mga milliampere, yan, saka mo lang naman gagamitin yan pagka gusto mo malaman yung milliampere na lumadaloy sa halimbawa sa circuit board, ganun. Okay, dito naman sa degree naman ito. So ang gamit naman ito mga bro ay itong test probe na ito. Ayan, halimbawa kapag nilagay nyo ito dito, ganoon din lang paglagay dito yung test probe nya, walang pinagkaiba. Halimbawa yung dulo nito, test probe natin, inano nyo dun sa mainit, so madidetect nya kung ilang degree Celsius yung madidetect nya. Okay, so hanggang dito na naman muli mga bro. Sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa video natin na ito. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong panonood mga bro, and God bless mga bro sa walang sawang panonood ninyo sa aking mga video.